Okay, mapagpalang araw sa lahat. Andito na po ulit tayo sa shop. Habang tayo ay naghihintay kay client, ako'y mag-outfit check muna. Kasi siguradong darating na siya maya-maya. At yun, hindi nga tayo nagkamali. Dumating na si client at tila nagmamadali. Kaya nagprint na ako ng design dating gawi. Magtatrabaho na tayo para maagang makauwi. Bali, nagprint tayo ng design na iba-iba ang sukat. Tapos kung ano yung babagay sa part na paglalapatan, yun ang ating ilalapat. But wait, there's more. Kahit hindi nyo pa ito napag-usapan before. Sa ganitong klase ng pyesa at pwesto ng paglalapatan, hindi pwedeng masunod si client pag sinabi niyang gusto niyang palakihan. Unang-una bilang artist, alam mo kung ano magiging result niyan. Pag pinilit niya yung size na gusto niyang ipalagay, mawawala na sa forma yan. Baka pagtapos ng tato, bigla kayong mag-away. Paliwanag natin sa kanila na kung gusto nilang lakihan, pwede naman. Pero kailangan malapad din yung pwesto na paglalagyan. Black and gray portrait, yan ang isi-share ko sa inyo. Kaya kung gusto mo may matutunan, panoorin mo hanggang dulo. Paki-follow and share na rin to para mapanood din ng mga gustong matuto kagaya mo. Siya nga pala si Ma'am Karen ng Caloocan City. At ako naman si Nads Galarpe ng Nads na Tutorial. Tara, simulan na natin. Bali sa mga size ng needle na ginamit natin dito, gumamit tayo ng 3RL, 9M1, 9RM, 15M1 at saka 15RM. Yung mga linya na napapansin nyo, 3RL po yung ginamit natin dyan. Bukod dyan, gagamitin din natin yung 3RL sa paggawa ng mga importanteng detalye sa portrait, kagaya ng mata, ilong, tsaka bibig. So ginagamitan muna natin siya ng 3RL. Pwedeng kinukuha natin yung detalye o yung kulma ng mga importante na part sa paggawa ng portrait, kagaya ng bibig. Pwede natin gamitin yung 3RL pang bloodline, o pwede rin nating gamitin pang solid line kung kailangan na solid line yung gagawin natin, kasi may mga portrait na ganun yung nasa reference o yung kinokopya natin, meron mga solid line. Yun po yung ginagamit ko sa paggawa ng mga detail, yung 3RL. Dito naman sa mata, kanina nilinyahan na natin yan ng 3RL. Bali kinuha natin yung mga detalye, yung bawat detail, pati yung sa kilay niya. 3RL po yung ginamit natin dyan. Tapos ngayon, papasadahan naman natin siya ng 9 Magnum. Kung medyo malaki yung size na ginagawa yung portrait, pwede yung gamitan ng mas malaking size, kagaya ng 11, 13 o 15 Magnum, para mapalambot natin yung part no mata na nilinyahan natin, kasi medyo solid yung dating. Pwede natin pasadahan uli siya ng Magnum para mas mapalambot natin o mas mapagmukha nating realistic yung ginagawa nating mata ng portrait na ginagawa natin. Kung mapapansin nyo, yung sa mukha niya, hinahaguran ko lahat. At sa totoo lang, wala talaga akong iniiwang butas kapag gumagawa po ako ng mga portrait, kahit colored po. Sinishade ko pa rin po yung mga napapansin yung mga butas sa reference. Ginagawa ko po yun para maging pantay yung mga sugat sa balat niya. Pero yung mga ginagamit kong pang shade doon, talagang sobrang light lang. Halimbawa, yung wash natin na pinaka light, sinasawsaw ko pa siya sa hugasan para mag-light siya ng husto. Yung parang halos dugo na lang talaga yung lumalabas, o parang dugo na lang yung kumukulay. Yung kala mo hindi napapasukan ng kulay, pero ang totoo po nun, may pumapasok pa rin doon na talaga na konti na wash. So mas mapapantay natin yung mga sugat na ginawa natin sa balat, kasi iniiwasan ko yung may nakalubog na part, kasi hindi tinamaan ng karayom. So pangit siya tignan kapag may mga nakalubog, tapos yung mga nasugatan may pantal, parang medyo maga dahil sa pagkakasugat. At yun, maraming salamat sa panonood. Ito na ang ating finished product. Sana ay meron kayong natutunan. Pero kung hindi nyo nagustuhan yung video na inyo napanood, okay lang. Basta ang sinishare ko lang po dito ay yung aking nalalaman. Kaya don't forget to follow and share, pero pusuan mo muna bago mo i-share. Muli, ako si Nads Galarpe ng Nads na Tutorial. God bless sa ating lahat at maraming salamat.